Ayan po, magandang araw po sa ating lahat at patuloy po tayong magkaroon ho ng tinatawag na panahon or saglit na pwede nating ilaan sa Diyos. Mahalaga ito sa araw-araw ng buhay natin. Sapagkat una-una po ang ating pong buhay bilang tao ay meron pong kaluluwa at espiritu. Hindi lang po pisikal ang ating pong nakikita sa buhay natin. Sapagkat meron tayong mga kalagayan, pinagkaloob po ng Diyos, lalatigid po yung ating pong mga damdamin, ating pong pananaw, paningin, yung ating mga senses po ay nariyan. Kaya naman kung tayo po ay patuloy na nananampalataya niniwala sa Panginoong Diyos, marapat po na bigyan natin pansin ang pagbibigay, kaluguran at pagpapasalamat po sa ating Diyos na buhay. Ito po ay isang bahagi na kung saan po nakapagbibigay tayo ng panariwa ng ating pong spirit o kaluluwa. Ibig ko sabihin, yung spiritual na buhay natin, napaggalaanan po natin ng pansin at napapakain po natin ito o napapalakas po natin sa pamagitan po ng paglapit po sa ating Diyos. Ang talata po na pinagbalayan ko po ay ang John 8:12. Ang bangkit nga po dito na ang sabi ng Lord, siya daw po ang ilaw ng sanlibutan. It means, meron po kasi tatlong bahagi o tatlong pakahulugan ng Biblia sa sanlibutan. Una po yung pag sinabing sanlibutan o world, light of the world. Ang world po rito kadalasan ay nagiging parang world per se. Kung sabihin, mundo po talaga, earth. Pangalawa po yung tinatawag po na world o kabunduhan, yung sistema na umiiral na kalakaran po. Sabihin, yung kabunduhan, yung usually po negatively ng nagiging kahulugan nito. Kasama po din yung lust of the flesh, pride of life, at marami pang bagay. Pangatlo po yung humanity o yung sangkatauhan. At dito ay ipinapakita po ng ating Diyos na si Kristo na siya daw po yung light of the world. At dito makita natin mga kapatid na kapag daw po tayo ay sumunod sa Kanya, hindi na raw po tayo malalagay sa tinatawag na darkness, which means darkness ay ang sistema po ng sanlibutan umiiral. At lalakad na tayo sa liwanag at meron na po tayong ilaw sa ating buhay. Mahalaga po ito na makita natin sapagkat kung ating pong isa sa larawan ang kadiliman ay nang hirap po ng kalagayan dito. Siyempre po, mayroong mga pagkataon na talagang naghahanap tayo ng liwanag. Like for example, pagka nag-brown out po or blackout, ay talagang kita natin yun. Sometimes po, kawalan ng pag-asa, takot, ang umiiral po doon, talaga naman pong makita natin yung ganong sistema. Kaya pag sinabi pong light of the world, ang Diyos po ang ating magiging pag-asa at hindi tayo matatakot. Ang Diyos po ang magbibigay liwanag sa buhay po natin. Ibig kong sabihin, yung kabuuan at pakahulugan po natin sa buhay na hindi natin nakikita at hindi natin kayang gawin ay igagawa at bibigay po sa atin ang ating Diyos na buhay. Marapat lamang po na tayo patuloy po magkaroon po ng pananalig o pagtitiwala po sa ating Diyos na buhay. Na sa Kanya po ang dakilang pag-asa. Kung makita po natin ang ating pong mundo, ang ating pong gobyerno, ang ating pong sitwasyon sa buhay, ay tila baga parang may pagkakataon na parang napakadilim o napakahirap pong tingnan kung meron ba tayong magandang mangyayari sa bansa po natin, magandang mangyayari sa pamilya, magandang mangyayari sa ating kinabukasan, sa ating po mga sarili.
Pagdating po sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, ang lahat ng mga bagay na yan ay magkakaroon po ng liwanag. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Itong pag-asa ay isa po sa pinakamagandang pag-asa na pwede nating makuha sa dahilan ang Diyos po ang tunay na pag-asa po natin. Salamat sa Panginoon. Patuloy lamang tayo umasa, patuloy lamang tayo maniwala at manampalataya po sa ating Panginoon Kristo na at ng bagay na mga imposible po para po sa atin ay pagdating po sa ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban, magkakaroon po yan ng posibilidad sa lahat ng aspeto ng buhay po ng tao. Salamat at magandang araw po.